Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Roel Consuegra. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Blood Ghost. Ilang tao ang natigilan sa pamagat. Tapos biglang tumikim ang isang lalaki at sinabing, "Little girl, tanga ka dito. I haven't seen you before. Napakabisi ng multo ng dugo. Paano kita makikita kapag may oras ako? Bakit hindi ako nakikipag-inuman sa mga kapatid ko at magpa-appointment para sa iyo?" Ang mga salita ay nahulog, at maraming tao ang hindi napigil ang matawa. Bahagyang nanlamig ang mukha ni Aaron at mahinang tumingin sa kanila. Hihilingin na sana niya kay Zoyaner na umalis. Nang hindi niya pinansin ang mga ito, biglang ngumiti si Zoyaner, "Talaga. Maaari kang uminom at maghanap ng para sa akin." Medyo hindi makapagsalita ang Aaron. Oo naman, siya ay isang maliit na batang babae na hindi pa nakikita ang mundo. Ang mga taong ito ay malinaw na hindi mabuting tao. Paano sila makakatulong sa paghahanap ng sinuman? Sinasamantala lang nito ang nakaraan. Huwag banggitin ang Aaron. Maging ang mga taong iyon ay medyo nalilito sa oras na ito. Paano mo maiisip na sasang-ayon talaga ang isang tanga? Matapos itong pagmasdan ng ilang tao, tuwang-tuwa sila. Natatawang tinanong nila si Zoyaner na pumunta sa kanilang mga upuan. Gusto siyang hawakan ni Aaron, ngunit direktang hinawakan niya ang Aaron at sinundan sila. Nang makita na ang mga taong iyon ay hindi maipaliwanag na pinapabore ng magagandang babae, gumawa sila ng isang espesyal na paglalakbay upang uminom ng magkasama. Ang isang grupo ng mga tao ay sumipol o gumawa ng mga kakaibang ingay at pinalibutan sila mula sa gilid. "Damn it, serve the wine. Dalhin mo sa akin ang masarap mong alak. Anong ginagawa mo?" Pagkaupaw nila ay biglang nontog ang isa sa malalaking lalaki sa mesa at sinigawan ang mga babaeng naghahain ng alak. Mukhang sanay na ang mga babae sa mga sigawan na ito. Hindi lang sila nakaramdam ng discomfort, kundi ngumiti din sila. Mabilis silang tumalikod at pumunta para kumuha ng alak para sa kanila. "Halika, beauty, upo ka." Ang ibang mga tao ay hindi idle, kaya hiniling nila kay Zoyaner na maupo sa gitna. Sa magkabilang panig ng pinakasentro, maraming malalaking lalaki ang nakaupo na ng magandang upuan para sa iyo at sa akin, naiwan lamang ang isang maliit na posisyon sa gitna, na nagkataong sapat para kay Zoyaner na maupo ng mag-isa. Kung maaari kang umupo sa isang magandang babae, maaari mong pisilin ng mahigpit hanggat maaari. Magiliw na ngumiti si Zoyaner, hindi umupo, ngunit tumingin sa mga tao sa magkabilang gilid. Naintindihan agad ng dalawang tao ang ibig niyang sabihin. Maaari lamang silang umalis ng may pag-aatubili, na gumawa ng sapat na espasyo para kay Zoyaner at Aaron. Habang nakaupo ang dalawa, isang grupo ng mga lalaki doon ang natural na nanlulumo. Kung tutuusin, ang awkward para sa isang lalaki na tumayo sa gitna. Ang mga tao sa tabi ni Zoyaner ay halatang mas masaya. Matapos dalhin ng babaeng alak ang alak, dali-dali niyang pinunan ang isang tasa at itinulak ito sa harap ni Zoyaner. Pagkatapos, maraming tao ang tumitig kay Zoyaner na may masamang ngiti. Napakalakas ng alak, maging ang mga malalaking lalaki na matagal na rito ay bihirang umorder nito. Ang layunin nito, malinaw naman, ay espesyal na ginagamit sa oras na ito. Kapag si Zoyaner ay lasing at walang malay, ang susunod na bagay ay kung ano ang gusto nila. Kahit na hindi inihain ang alak sa harap ng Aaron, malinaw na naamoy ng Aaron ang matapang na lasa ng alak, at para sa Aaron, paanong hindi niya alam kung ano ang gusto ng mga lalaking ito. Nang gusto niyang uminom si Zoyaner, bumulong si Zoyaner, "Hindi natin magagawa ng hindi umiinom. May hinahanap tayo." Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang baso para uminom.
Dahil si Zoyaner ay lumabas na may sarili at may sinabi kay Zoyan Shuo, natural na gusto niyang panatilihin siyang ligtas. Bukod dito, ang pinakamahalagang bagay ay, kung lasing si Zoyaner, paano siya mahahanap ng taong ito? Sa pag-iisip nito, hinawakan ni Han Sanyi ang kanyang tasa at sinabing, iinumin ko ito para sa kanya. Pagkatapos ay ininom ni Aaron ang alak sa tasa ng direkta. Gusto ni Zoyaner na uminom. Ngunit ang mga taong ito ay hindi isa-isa na natuwa. Ngunit nang malapit na silang magtagumpay, pinatay nila si Cheng Yaojin sa daan. Paanong hindi sila magagalit ng husto? Isa-isa nilang pinandilitan ng mata si Aaron. Sige, iinumin kita. Ha? Oo. 3 para sa isa, umiinom siya ng 1 tasa, at umiinom ka ng 3 tasa at naghahain ng alak, sa isang malakas na inumin. Ilang mga batang babae ng alak ang mabilis na nagsipilyo ng malalaking garapon sa gilid. Hindi banggitin na ito ay matapang na alak, kahit ang ordinaryong alak ay sapat na para malasing ang mga tao. 30 kami dito, magpo-propose ng toast ang isa sa amin. You should drink it for me, I'll count it for you. Uminom ka ng 10 garapon ng alak, malakas na uminom ang lalaki. Direktang may bitbit na garapon ng alak at hinampes ito sa harap ng Aaron. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nakatitig ang lahat sa Aaron, ganap na parang aso na hindi bibigyan ng mukha kung hindi sila umiinom. Magagalit sila anumang oras. Gayunpaman, sa ibabaw, sa katunayan, ang mga taong ito ay masaya. Mayroong 10 banga ng mga espiritu, hindi banggitin ang maliit na katawan ng Aaron. Kahit na sila ay kasing lakas ng mga baka, hindi sila makakainom ng 2 garapon. Tungkol naman sa 10 banga, haha, hindi naman gaanong sabihing kamatayan. Laban sa kanila, iyon ang wakas. Hindi nagsalita si Zoyaner, ngunit nanatiling tahimik at tumingin sa Aaron. Nang makita ito, sinulyapan ni Aaron ang alak sa mesa at tumango, okay. Ang mga salita ay nahulog, at ang Aaron ay hindi malabo. Hinawakan niya ang garapon ng alak at bamulong, at direktang ibinuhos sa kanyang bibig. Mabilis na naubos ang 1 garapon, at pagkatapos ay direktang kinuha ng Aaron ang 2 garapon. Ang 3 altar, ang 4 na altar. Hindi lamang lahat ay hindi nabigla, ngunit ang kanilang ngiti ay puno ng pangungutya. Kung mabilis silang uminom, magiging tanga sila sa unang tingin. Kung mas mabilis kang uminom ng alak, mas malaki ang iyong tibay. Ang 10 garapon ng alak na ito ay maaaring sapat na mapalad upang iligtas ang kanyang buhay, ngunit kung gusto niyang maging apurado, ganap niyang dudurugin ang huling munting pag-asa ng buhay. Walang ibang posibilidad kundi malasing ng buhay. Si Zoyaner ay ganoon din, ngunit ang kanyang puso ay hindi tumatawa, ngunit masaya. Sa kakayahan ni Han na bumaba sa Diyos at sa tao sa loob ng Aaron araw, 10 garapon lang ng alak ang hindi magkakaroon ng malaking problema. Hanggat nalalasing siya, hindi ba siya magkakaroon ng sariling pagkakataon? Kinakalkula siya ng iba, ngunit sa katunayan siya ay nagkalkula ng iba. 10 garapon, sapat na ba iyon? Biglang inilagay ni Aaron ang huling garapon ng alak sa mesa at walang takot na tumingin sa isang grupo ng malalakas na lalaki sa paligid. Well, mayroon akong binhi. Malamig na bamantong hininga ang pinuno at walang pakialam. Anyway, kailangan pa rin ng oras ang stamina. Hindi naman sila nagmamadali. Ngayong nainom mo na ang alak, dapat mo bang tuparin ang iyong pangako? Mahinahong tanong ni Aaron. Nagkatinginan ang ilang tao at malumanay na ngumiti, napakasimple ng paghahanap ng dugong multo. Maghintay ng 5 minuto. Tumingin si Aaron kay Zoyaner, ngunit nakita niya itong tumango. Kaya naman, hindi siya umimik. Nang makitang tumalikod si Aaron, hindi binawi ni Zoyaner ang kanyang mga mata, ngunit tahimik pa ring tumingin sa kanya. Ito ay kakaiba. Bakit hindi niya sinasadyang maglasing? Kung hindi siya lasing, hindi ba walang kabuluhan na gawin ito ng mag-isa? Sa katunayan, si Zoyaner ay hindi nananatili sa bahay gaya ng inaakala ng Aaron. Bagamat mas maliit ang kanyang ginagastos, paanong hindi niya maiintindihan na nagbabayad siya para sa mga bagay-bagay? Gusto lang niyang magbayad ng Aaron. Sa madaling salita, gusto niyang bayaran siya ng lalaking may gusto sa kanya, tulad ng kanyang asawa. Tungkol sa paghahanap ng dugong multo, hindi niya alam kung paano ito mahahanap, ngunit nakilala niya ang mga taong ito sa sandaling pumasok siya. Itinulak niya ang bangka sa tabi ng ilog at tumugon. Kung tutuusin,
gusto rin niyang maranasan ang kaligayahan ng Aaron Block ang wine para sa kanya, at kung lasing si Aaron, gusto rin niyang magkaroon ng pagkakataon na alagaan ang Aaron. Malalaman niya ang lugar ng black market, kung paano hindi ba niya alam ang nasa loob. Gayunpaman, ang lahat ay umuunlad tulad ng inaasahan niya, ngunit sa ngayon, ang resulta ay medyo nalihis. Hindi naman siya mukhang lasing. Pero imposible. Ang alak, bukod, 10 garapon. May mga iniisip sila, pero bakit walang sariling kakaiba ang Aaron? Si Aaron, na may katawan ng 10,000 lason, ay ang Super Poison King mismo. Gusto lang niyang makipag-ayos sa kanya sa pamamagitan ng pag-asa sa ilang alak. Hindi ba puro kalokohan ito? Ang mga payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa mga kabayo. Higit pa rito, ang mga taong ito ay hindi ikinukumpara sa mga kabayo. Ngunit sa mga langgam, hindi ito tungkol sa pag-ikot, ngunit hindi sa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude. Gayunpaman, talagang binaliwala ng Aaron ang ilang mga detalye ng Zoyaner dahil gusto niyang makahanap ng isang tao ng labis, more or less. Naglalaro siya. Sa sumunod na oras, 5 minutong naghihintay si Aaron sa kanilang bibig, habang si Zoyaner at isa pang grupo ng mga tao ay naghihintay para malasing si Aaron. Biglang, sa oras na ito, ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay biglang umungol, na sinundan ng isa pang magaan na tunog. Sa sumunod na segundo, lahat ng ilaw sa buong espasyo ay pinatay, at lahat ay nahulog sa kadiliman. Narito ang Dugong Multo Storytelling Channel sa YouTube. Wow! Sa susunod na segundo, ang lahat ng mga ilaw ay muli, at ang buong espasyo ay agad na bumalik sa orihinal nitong hugis. Gayunpaman, sa pinakagitnang kinatatayuan, hindi alam ng isang duwende ang taas na wala pang 3 talampakan kung kailan siya nakatayo roon. Lahat, magkita muli, tumangala ang duwende. Bagamat siya ay isang bata, siya ay may mukha ng isang matanda na puno ng mga kulubot, na nagpapahina sa pakiramdam ng mga tao. Plus a body of earthy gray skin, it seems how disgusting he is. Gayunpaman, ang Aaron ay lubhang hindi komportable, ngunit ang iba ay walang impluwensya. Sa halip, kumulo siya sa sigaw ng lalaking ito. Isa ba siyang multo ng dugo? Well, wala nang kalokohan. Ang mga lumang tuntunin, 30 bagay, at ang 3 bumibili ng pinakamaraming bagay ay maaaring mag-enjoy sa serbisyo ng Imperial Space. Nang bumagsak ang mga salita, ang mga ilaw ay yumanig sa buong kalawakan, at ang maindayog na musika ay tumaas din kasama nito, na direktang pumupuno sa kapaligiran ng eksena. Pagkatapos, ilang sexing babae ang nagtulak ng isang bagay at dahan-daang umakyat sa entablado. Nakabalot ito ng pulang tela at hindi makita kung ano ang nasa loob. Ngunit pagdating ng mga gamit sa entablado, diretsyong nagsimula ang duwende at itinaas ang pulang tela sa lugar. Sa ilalim ng pulang tela, may isang kulungang bakal na halos 1 metro. Sa hola, isang babae na halos lahat ng prutas ay bumaba ang ulo at niyakap ang kanyang katawan, nanginginig. Ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang mahabang pink na tenga sa kanyang ulo. May iba, pero may maganda. The best rabbit girl starts with a amethyst. Kung gusto mo, sumigaw ka. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mga manunood ay agad na nagtaas ng ilang mga kamay, at ang presyo ay direktang itinaas mula sa 1 amethyst hanggang sa 3,000 amethyst. Sumimangot si Aaron. Auction ba ito? Upang manalo sa serbisyo ng imperial na espasyo. Sa oras na ito, si Zoyaner sa isang tabi ay lumapit sa tainga ni Aaron at bamulong. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw ng mahina, 10,000. Sa sandaling sumigaw siya at lumabas ang presyo, direktang pinalamig nito ang orihinal na buhay na bukid. Hindi lamang ang dwarf ay mabilis na tumingin sa ibabaw, ngunit pati na rin ang maraming iba pang mga tao sa eksena ay hindi maiwasang lumingon. 10,000 amethyst ay hindi marami, ngunit ito ay higit sa 3 beses na mas mataas kaysa sa pinakamataas na presyo ng direkta. Itong yabang, mayayaman. Lalong nagutom at nauhaw ang mga gangster sa paligid niya. Sino ang mag-aakala na ang babaeng ito ay hindi lamang ang pinakamagandang babae, kundi pati na rin ang isang fucking local tyrant. Pero pag-isipan mong mabuti, kung hindi dahil sa mayayaman, sino ang magtataas ng Aaron, isang mahinang maliit na puting mukha? 5,000. Noon lang, bamuka ang bibig ng lalaking nakapaligid kay Zoyaner na kakatawag lang ng alak. Galit na galit si Zoyaner. Nag-alok siya ng mataas na presyo,
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, may nagnakaw sa kanya, at ang presyo ay mas mapangahas. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Nilinaw ng kabilang partido na sinadya nitong sumugod sa kanya, hindi talaga gustong bilhin ito. Tuwang-tuwa ang lalaki na makita ang mga ups and downs ni Zoyaner dahil nagalit siya. Ang magandang babae mismo ay may malapit na daan sa tubig at mga gusali. Natural, gusto niyang makuha ang sarili niyang buwan. Bagamat medyo distressed ang 50,000 amethyst, sabi nga sa kasabihan, paano siya makakakuha ng lobo kung ayaw niyang ibigay ang kanyang anak? Maging mapagbigay, magalit sa sisiw o ipakita ang iyong sarili. Anyway, nakuha niya ang atensyon niya. Ang damo ko, 50,000. Kuya Ma, may ratio ng baka. Ngayon, halika, may mas mataas pa ba sa 50,000? Tuwang-tuwa ang duwende, ang auctioneer ay natural na umaasa na kung mas mataas ang presyo, mas mabuti, 55,000. Pinigil ni Zoyaner ang kanyang galit at muling nagsalita, 60,000. Kalmado ang lalaki at nakikisabay sa presyo, namumula sa galit ang mukha ni Zoyaner, at naikayam ng buong lalaki ang kanyang kamao, 65,000, 70,000, mabagal pa rin siyang nagsalita, sa wakas ay hindi na napigilan ni Zoyaner, hindi mo talaga ako makakasama, hindi ba? Ngumiti ng malumanay ang lalaki, kung ano ang gusto ng babae, ganoon din ma, kung ayaw ng babae na magbid ako, okay lang, pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang mukha at sinenyasan si Zoyaner na humalik, galit na galit si Zoyaner. Ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin nang makita niya ang mga mukha ng mga buhong. Gusto mo ba ang pagtaas ng presyo? Paglalaroan kita. 1,000,000. Ngunit sa oras na ito, sa likod ni Zoyaner, may napakalmadong boses, at dahan-daang tumayo ang isang figura. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!